Magbasa po kayo sa akin. Naniniwala ako na ang otoridad ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ako'y susunod sa mga salita niya na may buong paggalang, buong puso't isipan, kaluluwa at lakas, ngayon at kailanman. Amen. Pwede na po mo. Hallelujah. Ang iglesia po natin ito ay tunay nga po na masasabi kong mapalad sa harapan po ng Diyos. Ang tunay po na mapalad ay ang nasa iglesia po ng Panginoon Jesus. Kahit gaano po natin ipahayag o sabihin na ang lugar natin kinatatayo ay ngayon ay mapalad, kung ang mga naninirahan dito, ang mga mamamayan ng lugar na ito ay wala sa katotohanan, hindi po natin pwedeng sabihin mapasasabi na sila ay mapalad sapagkat ang kanilang mga kaluluwa ay nanganganib sa apoy ng impyerno. Walang ibang kaparaanan upang tayo po ay makaapasok sa kaharian ng Diyos, kundi una sa lahat, maunawaan kung ano ang totoo. Maituwid ang mga kamalian. Bago pa po pumarito ang ating Panginoon Jesus sa unang pagkakataon, ay pinauna na po si Juan na tagabautismo para ihanda ang daraanan ng Panginoon Jesus. Ano ba ibig sabihin nun? Ipauna na darating ang maghahayag ng katotohanan. Kaya ano bang panawagan niya? Ituwid ang mga baluktoto, mga daan, bako-bakong daan, ituwid. Ano ba po ba ibig sabihin pagtutuwid nun? Yung mga maraming mga naging maling pagkaunawa sa kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos, patungkol sa katuwiran ng Diyos. Ngunit ano panawagan niya? Magsisi. At ang tunay na pagsisisi, ito po ay ang muling panunumbalik, pakikinig sa nagkahayag ng katotohanan at tanggapin kung ito ay totoo. Kung ito ay mapatunayan na totoo, tanggapin at isabuhay. Ito po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Ang pagsisisi po ay hindi lamang sa sinasabi natin, nagsisisi po ako na puro sa labi lang natin sinasabi. Ang pagsisisi po ay hindi lang na ipapakita na dahil sa umiiyak ka, kahit pa araw-araw kang umiiyak, lumuluhod sa harapan ng Diyos. Pero kung ikaw naman napapakinggan mo ang katotohanan at ayaw mo pa rin itong tanggapin, ayaw pa rin itong sampalatayanan, ayaw pa rin itong gawin, wala doon ang pagsisisi. Yan ay tanging pagpapaimbabaw lamang sa harapan ng Diyos. Ang tawag po sa taong ito ay hipokrito. Sabi nga po sa Biblia, hypocrites. Kaya una po sa lahat, sa pagkakataon ito, ay ano bang layunin natin na tayo paparitong muli sa harapan ng Diyos o sa mga una man na naparito, bakit tayo paparito sa pananambahan ito? Kaya nga po tayo lagi mayroong pagsisisi upang una-muna pagsisihan natin. Ihanda natin ang ating puso na handa tayo magpatuwid sa ating mga kakulangan sa kaalaman, sa kakulangan sa pagsunod. Ito po ang layunin ng totoong pagsamba. Dahil kung tayo ay hindi nagsisisi, una sa lahat, sa ating mga kasalanan, hindi tayo handa magpatuwid, ang pananambahan po natin ito ay hindi po magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Dahil ang pananambahan ito, ang nais ng Diyos, ihahayag po niya ang katotohanan, ihahayag niya ang kanyang pamantayan, upang sa ganon ay sa lahat ng tatanggap at napapakinig at susunod dito, sila ang magtatagumpay sa pananambahan dahil nakakaabot sila sa pamantayan ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos po natin ay hindi po siya yung nananatili lamang na hindi kumikilos o walang ginagawa. O sa English, God is not idle. Ano po yung idle? Pag sinabi po natin idle, walang ginagawa. Ibig sabihin, halimbawa, sa isang bagay, itong basong ito na nandito lang, no? So, hindi siya gumagalaw, hindi siya aktibo, kundi nananatili lang siya sa dyan. Idle. Okay? So, kahit na anong titig natin dyan, nasa physical, nandyan lang siya mananatili hanggat hindi natin ito inaalis dyan. So, walang magbabago. Hindi siya may aalis dyan.
At ganoon din kung walang enerhiya o walang hangin o na malakas na pwedeng bumuga dyan, ay hindi po yan may alis. So ang Diyos po natin ay hindi siya, He is not an idol God. Kaya nga ang Diyos, ayaw na ayaw din po niya sa mga taong tamad. Kaya nga ang pamantayan po ng Diyos, sabi niya, huwag pakainin ang tamad. Hindi ho ito isang kasamaan, kasi alam ko na para sa mga ibang tao, kapag hindi mo na pinakain o pinagbigyan ang iba sa kanilang kagustuhan o sa kanilang hinihiling, ay masama ka na. Pero hindi po ganoon ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos, kung hindi ka magtrabaho, kung wala kang ginagawa at puro lang pansarili mo, iniisip mo, pansarili mo lang luho o lang sa katawan mo, pagbibigay ng kagustuhan ng sarili mong laban, that is katamaran. At sabi ng Biblia, huwag pakainin ang tamad. Huwag kumain ang tamad. Napaka-linaw po o napakarami po natin karanasan maging sa mundo ito. Hindi lamang naman po tinutukoy ito sa Pilipinas, kahit naman po sa ibang bansa, na yung mga magulang na sa sobrang akala nila pag-ibig para sa kanilang anak, yung ibigay na lang ng ibigay sa kanila kung anong gusto nila. Dahil ang prinsipyo nila, ang paniniwala ng mga magulang, na dahil dinanas na nila ang paghihirap, pagtitiis, at yung pagsisubigasig noon sila, ng mga panahunan nila, ay ayaw nilang iparanas ito sa kanilang mga anak. Kaya ang gagawin nila, hindi nila ipapatikin yung hirap na yun, yung pagtitiis at pagsusubigasig, at ibibigay na lang, isusubo na lang sa mga anak kung ano yung meron o yung kaya nilang ibigay. At dito po namamali ang prinsipyo ng pagpapalaki ng mga magulang. Dito rin po nagsisimula na ang isang bata ay lumaki isang masama sa harapan ng Diyos. Bakit po? Kasi kapag nakasanayan na ng bata ito na yun ang kanyang buhay, kapag yan nakatikim na ng effort, konting sakit sa katawan, konting effort o pagtatrabaho, may magiging mainisin siya. At dati ang panahon, kapag wala na maibigay ang mga magulang, sasagutin na ang mga magulang, lalakas tanganin pa ang mga magulang. Sabi po sa aklat ng pangalawang Tesalonica, Kabanatang 3, talata 10, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Kaya ano po ba ang tamang pagpapalaki sa mga anak? Ituro po sa kanila na bakit sila pinapakain ng mga magulang, dahil kailangan sila din po ay pinapakinabangan sa bahay. Kaya nga po, ang tamang pagtuturo sa anak ay tama lang din na iparanas mo, ipatikim mo pa rin yung mga naranasan mo. Kasi bakit ka naging matatag? Bakit ngayon ikaw ay naging matagumpay sa buhay mo dahil pinagtagumpayan mo ang pagtitiis? Wala pong makapagtatagumpay sa mundo ito sa mabubuhay ng maayos sa mundo ito na hindi po kayang magtiis. Kaya nga sa Biblia, sa pananampalataya po natin, ano rin po ba ang hangarin ng Diyos sa bawat mananampalataya o bawat miyembro ng iglesia, ng kanyang iglesia? Matuto rin po na magtiis. Dahil sabi niya, hindi lamang tayo ang nagtitiis. Bahagi po ng buhay natin pagiging matiisin. Dahil nga, kaakibat, ang pananampalataya po natin, hindi ito bigla lang nananampalataya na tayo sa Panginoong Hesus, nananampalataya tayo sa Diyos, ay magiging hayahay ang buhay natin. Ang pananampalataya na tinuturo po sa atin ng Biblia ay pananampalatayang nakapagtatagumpay sa gitna man ng pagtitiis, sa gitna man ng paghihirap, ay nakapagtatagumpay na taglayin ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Diyos. Na sa kahit na nakakaranas man tayo ng mga sufferings, ay nadoon pa rin yung kagalakan natin, dahil alam natin na ang tunay na ating inaasahang buhay ay buhay na walang hanggan, at ang katawang ito at ang panandaliang buhay dito sa mundo ito ay para lamang panaginip. Ito ay isang panaginip lamang. Hindi po natin maipagkakaila
na ang buhay po dito ay isang panaginip lamang. Ang 100 taon na inaakala natin mahaba. Pero kung ikukumpara ito sa buhay na walang hanggan, para ka nga lang talagang umidlip. Parang isang idlip lamang. Kung ilang taon na po tayo ngayon, kapag tayo nagninilay-nilay, sasabihin natin, noong 6 years old tayo, noong 5 years old tayo, nung tayo nakapaglalaro doon, o naalala natin, yung pinakaunang pagkakataon, nagkamali tayo, nakipaglaro, nasa lansangan, at kumpara ngayon, na halimbawa ako, nasa 39 years old na ako, parang sasabihin ko, parang kahapon lang, di ba? Parang kahapon lang yung lumipas, hindi mo kaya sukatin. Sa totoo lang, maaring meron tayong measurement na kalendaryo para sabihin na masukat natin yung time frame na kung yung panahon na yon ng ating kabataan. Pero sa totoo lang po, hindi depende sa tumitingin. Yung iba para sa kanila parang kahapon lang yung pangyayari yun. Napakabilis. Ibig sabihin, napakabilis lang po lumipas ng panahon sa mundong ito. Kaya nga po, ano ang dapat natin gawin sa mabilis na paglipas ng panahon ito? Walang iba kundi magsumigasig po tayo na alamin ang katotohanan. Kapag naunawaan po natin ang katotohanan, ang salita po ng Diyos na katotohanan, then mararanasan po natin the active Word of God. Dahil God is active. Aktibo po ang ating Diyos. At maging sa kanila, gaya nga ng ating sinambit kanina, ang salita, ang otoridad ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ibig sabihin, kung ang salita ng Diyos ay Diyos mismo, ibig sabihin, kung aktibo ang Diyos, ang kanyang salita po, kapag ating itong sinunod o tinanggap, ibig sabihin, katumbas ng Diyos, ito rin po ay aktibo na kumikilos. Meron po bang pinipili ang salita ng Diyos para hindi maging aktibo sa buhay nila? Sa totoo lamang po, aktibo ang salita ng Diyos sa lahat ng nilalang ng Diyos. Yun nga lang, nagkakaiba lang kung papaano nagiging epektibo ang salita ng Diyos sa bawat isa. Sa papaanong paraan, nagkakaiba. Sinasabi ng mga hindi mananampalataya o ayaw kumilala na sa Diyos na kung may Diyos, bakit hindi ko nararanasan? Kung may Diyos, bakit hindi ko nararanasan ang kanyang salita? Sa totoo lamang po, ito ay isang kabulagan. Dahil ang totoo, ang salita po ng Diyos ay nararanasan po maging ng hindi mananampalataya sa kaparaan ng kabaligtaran sa kanyang pangakong mabubuti. Para sa mga kumikilala sa kanya, umiibig sa Diyos, ang mabubuting pangako ng Diyos ay nagiging aktibo sa kanila. Pero sa mga ayaw kumilala sa kanila, kahit na sila sabihin man ng mga tao nito na hindi kumikilos ang Diyos sa buhay nila, ang sa totoo lamang, ang salita ng Diyos po sa kanila ay aktibo sa kaparaan ng negatibo para sa kanila. The opposite of the promise. Bakit? Kasi nga, sa aklat po ng Proverbs, basahin ko natin, Proverbs chapter 1, verse 24 hanggang 28. Makipagbasa po tayo. Sabi po sa Kawikaan o Proverbs, chapter 1, patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Tingnan niyo po, maging ang Diyos nagsasaway. Kung tayo na tao, mahilig tayo magsaway sa mga hindi natin nagugustuhan, na hinuugali ng iba, inuugali ng mga anak, then ang Diyos din po ay nagsasaway din. Kaya hindi po masama ang pagtutuwid, hindi masama ang pagsasaway sa mga maling gawain. At sabi pa niya, winalang bahala ninyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Ngayon, sabi po niya, dahil dito,
kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Next. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, anong sabi ng Diyos? Sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. So, ano po ibig sabihin ito? Ito pa rin po ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang binitawang salita na ito ay aktibo. Kikilos at kikilos pa rin. Kaya nga anong nangyayari? Sa mga taong walang pananampalataya na nasasadlak sa kahirapan, sa mga disasters, nasasadlak sa mga pagkakataon ng kalamidad, at tatawag sila sa Diyos, sisisihin nila ang Diyos ngayon na bakit hindi ako iniligtas ng Diyos kung totoong may Diyos. Bakit hindi kumikilos ang Diyos sa buhay ko? Kasi nga po, kung sila ay masawayin at ayaw talagang manampalataya, ay ang pangako po yung kabaligtaran niya po ng isang pangako ng Diyos ang mararanasan po nila. Therefore, aktibo po ang salita ng Diyos sa lahat ng mga nilalang. Hindi po natin pwede na isisi sa Diyos ang sarili nating pagsuway o sarili nating kamalian, sarili nating maling desisyon. Inihayag naman po ng Diyos kung ano ang mabuti na gawin upang pabuti ang ating buhay. Pero kung ayaw nating sumunod sa Kanya, bakit nga ba pipilitin ng Diyos ang bawat isa atin? Hindi po tayo nilikha ng Diyos bilang mga robot na pwede lang niyang i-program sa atin kung ano ang gusto niya na gawin natin. Yan po ay isang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos o regalo sa atin ng Diyos ang mabigyan po tayo ng kalayaan para pumili. We have our freedom of choice. Sa mga kapatid o sa mga mananampalataya naman, hindi dahil sa lagi tayo nananalangin at yung mga panalangin naman po natin ay parang sasabihin natin na parang ang tagal-tagal naman, parang ang bagal naman kumilos ng Diyos. Parang sasabihin natin sa mundo ito, bakit ang bagal naman parusahan ng Diyos ang mga masasama? Bakit napakabagal yata kumilos ng Diyos? Ganito po ang kanilang isipan. Pero sa totoo lamang po, hindi mabagal ang Diyos. Siya nga lang po ay mahabagin at nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Kaya nga po bahagi ng ating pananampalataya ay pagtiisan ang bawat isa. At gayon din, ano ba yung preaching po kagabi? Na yung pag-ibig sa ating mga kaaway ay dapat sa pagkakataon yan, handa rin po tayo patupad yan. Dahil sila rin po, sabi nga kagabi, pinapaulan ng Diyos ang ulan, binubuhos niya ulan at pinapasikat ang araw sa mga masasama at sa mabuti upang lahat tayo mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon na mabigyan ng pagkakataon lumapit sa katotohanan at taglayin ng kaligtasan, magkaroon ng kaligtasan. Hindi po tayo pantay-pantay sa pag sinabi po na yung ng Diyos na pantay-pantay tayo sa ibibigay ng Diyos sa atin. Ang sinabi po sa atin ng Diyos na pagkakapantay-pantay, bawat isa po sa atin may karapatan o may pagkakataon na tumanggap ng kaligtasan. Pero ang kondisyon, sino ang lalapit at sino ang ayaw lumapit. Binigay po sa atin, kaya nga ito yung sinasabi na unconditional love of God. Na wala pa man tayong kondisyon na hiningi o hindi pa man humingi ng kondisyon ang Diyos sa atin, ibinuhos na po niya, binigay na po niya yung kanyang anak at ibinuhos na po niya ang kanyang dugo para sa kapatawaran
ng lahat ng kasalanan ng tao upang sa ganon, lahat po ay mabigyan ng pagkakataon lumapit sa Kanya. This is the unconditional love. Ngayon, yung unconditional love po na yun ay naibigay na. But now, the condition is, are you going to accept? Are you going to refuse? Nasa sa ating kamay na po ang pagpili. Yun na po, doon na po tayo magkakaiba-iba kung paano natin tatanggapin ito. Sa mga tatanggap at maglilingkod pa, then God will give even more. God will allow, ang Diyos ay magbibigay pa ng higit pa at ganoon din, ipaparanas pa niyang lalo sa mga tumatanggap o naghahanap sa Kanya, at lalo pa siya magpapakilala, lalo pa siya magpapakita sa kanila na tumatanggap at humahanap sa Diyos. Sa mga ayaw naman po humanap sa Diyos, ano bang sabi niya kanina? I will hide my face from you. Ibig sabihin, hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako masusumpungan sa mga taong ayaw kumilala sa katotohanan. Sino po ba yung sinasabi na hahanapin ninyo ako pero hindi niyo ako masusumpungan? Sila naman po talaga may nananais na pagkilala na may Diyos. Pero ayaw naman nilang alamin yung katotohanan, yung kalooban ng Diyos, at ayaw lang kilalanin ng gusto kung sino ba yung tunay na Diyos. Kasi maraming tao sa mundo ito, basta meron ka lang Diyos, okay na yun. Akala na ganun lang kadali yun. Hindi po ganun ang ating pananampalataya. Tayo po, hinahanap natin ano yung totoo. Sa dami po ng mga Diyos-Diyosan sa mundong ito, sino ba yung totoo? Sino ba yung totoong makakapagligtas sa ating kaluluwa? Parang sa mundo ito, naglipa na po ang mga peking pera. Sa totoo lamang po. Ngayon, kailangan ba natin maging maingat din sa pagtanggap ng pera? Of course. Sa amin po, sa trabaho ko, nararanasan po namin yan. Minsan nakaka-encounter kami ng ganyan. Kaya tuwing tatanggap po kami ng payment sa amin, kailangan namin kilatisin yung tatanggapin namin pera. At kapag ayaw namin o duda kami doon sa pera yun, hindi po namin tatanggapin. Ibabalik po namin. Sasabihin namin, bigyan mo kami ng iba. O kaya, punta ka 7-Eleven, ibili mo yan. Kapag tinanggap yan, ibigyan mo sa akin. Suklian mo sa akin. Susuklian mo, ibigyan mo na yung sukli, yun na lang pambayad mo. O diba? Ganon din po tayo maging masigasig sa pagpili o pag-aaral ng salita ng Diyos o sa pagtanggap ng salita ng Diyos na hindi lamang dahil merong naghahayag o hindi lamang dahil sa kung sino man yung pinapakinggan natin dyan, ay tanggap na tayo ng tanggap. Hindi pa po napaparusahan ang dyablo. Ang dyablo ay siya po ay kilalang sinungaling o manlilinlang. Siya ang ama ng kasinungalingan. At ang dyablo po, hindi pa man din po siya na itatapon sa impyerno. Narito pa po siya sa daigdig na ito ng mga patay. O ito po yung tinatawag natin na Hades. Ang universe po na ito ay tinatawag po na Hades. Ito ay daigdig pa rin po ng mga patay. Dahil ang ipinangako po na daigdig ng Panginoon Hesus para sa lahat ng kanyang mga tagasunod o lahat ng umiibig sa Kanya o mananampalataya sa Kanya, pagkatapos natin magpahinga sa paraiso, anong sabi niya? Babalik pa ako at isasama ko kayo. Yung mga namatay na sa kapiling ng Panginoon Hesus na natulog sa paraiso, unang-una silang bubuhayin at isasama doon sa langit. Doon pa lamang po yung pagkakataon na makakarating ang tao sa langit. Wala pa pong tao sa langit ngayon. Wala pa rin naman pong tao sa impyerno ngayon. Narito pa lang po sa somewhere in Hades at sa Paradise. Ang Hades po ay spiritual na daigdig at maging ang paraiso ay spiritual na daigdig kung saan nagpapahinga ang mga nakatulog o yung namatay na sa pananampalataya sa Panginoon Hesus. At meron din pong lugar na tinatawag na abyss para sa mga hindi nakatagpo ng kapahingahan sa ating Panginoon Hesus. At doon nga po sila ngayon
ay doon po sila dumidiretso. Yung abyss po na to ay hindi pa rin po ito impyerno, pero pag dumating ka rin po doon, lugar na yun, parang impyerno na rin po. Dahil may mga torturing na rin dito, para po itong mainit na rin po dito. Para kang nasa, alam mo yung bunganga ng bulkan, na yung bunganga ng bulkan na hindi na aktibo. Ano? So, ibig sabihin, mainit, may kumukulo na rin lava. So, ganoon na rin po yung lugar ng abyss. Kaya, hindi pa po yun ang impyerno. Dahil kung ang diablo ay itinapon na nga po sa impyerno, ay hindi na dapat, wala na po dapat kaguluhan sa daigdig na ito, kundi kapayapaan na po. Dapat wala na pong sakit. Dahil ang lahat na po, dapat wala na pong panininlang. Pero bakit nandito pa rin ang lahat ng bagay na yon? Dahil nga po, hindi pa naman, bagamat nahusgahan na ang diablo, pero hindi pa nga po siya na-execute. Yung punishment po niya, hindi pa po na-execute. Kaya nga po hinihintay pa natin ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. For, kasama rin po ron, ay hindi lamang sa tayo ay isasama niya, yung mga nakatulog sa paraiso, lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon Jesus, hindi lamang sa kukunin niya, kundi sa pagbabalik po kasi ng ating Panginoong Jesus, is also the execution of the devil. At doon pa lang po sila itatapon sa impyerno. Kaya hindi po mabagal ang Diyos dahil napakalaki po ng Diyos. Itong daigdig ng mga patay na ito na tinatawag po natin na universe, napakalaki po nito. Kung sa ating mga mata, kung mula dito tinitingnan natin, alam natin na hanggang ngayon, hindi pa rin po masukat-sukat ng mga eksperto o scientifico kung saan ang hangganan ng universe. Ano? Ganun po kalawak, kalaki ang universe. Pero ang universe po na ito ay napakalit lang po kumpara sa langit. Ang universe po na ito ay parang isang tuldok lamang po sa isang bond paper kumpara po doon sa langit. At higit pa po doon. Malaki po ang langit. Ang Diyos po natin, higit pa sa lawak ng langit. Bakit po natin masasabi na ang Diyos ay higit pa sa laki ng langit? Dahil ang langit po ay isa lamang created place. Kaya nga in the beginning, sabi sa Genesis, in the beginning, God created the heavens. Okay? And the earth. Ibig sabihin, hindi lang po iisa na langit ang nilikha po ng Diyos. Meron po tayong tinatawag sa Biblia na binabanggit na third heaven. Ang first heaven po natin, ano po ba yung first heaven natin? Ito po na natatanaw ng ating mga mata kung saan nariyan lumilipad sa himpapawid ang mga ibon, ang eroplano, nariyan ang ulap. Yan po ang first heaven natin. Paglabas po natin dyan sa atmosphere ng earth, lalabas po tayo dyan, makikita naman po natin puno ng kadiliman, ang kalawakan, yan po ang tinatawag po nating second heaven. At paglampas po, okay, the outside the universe, yan na po yung tinatawag po nating third heaven. At hindi po natin basta at walang sino man po makakalabas dito sa galaxy o sa universe na ito, sapagkat sinabi na nga po sa Biblia, sa Genesis, na meron tinatawag na tanikala o great chasm na nakapalibot sa universe, upang sa ganon, sino man ang pumarito, ibagsak dito, maging ang diablo ibinagsak dito, ay hindi po sila makakalabas o hindi na po sila makakabalik pa doon sa langit. Ang mga ibinagsak po na anghel na mula sa langit, na binagsak po dito sa universe na ito, ay hindi na po makakabalik pa sa langit. Kaya dahil meron po great chasm. Now, magtataka po tayo, papaano naman po na ang mga anghel ay kaya magparit-parito mula sa langit? Dahil po, only God has the access o may kakayahan na
i-transcend o i-transcend that chasm because of the glory of God. Ano po? The glory of God can transcend that great chasm upang ang mga anghel po niya ay makapagparit-parito. At isipin po natin na ang mga anghel po ng Diyos na sila po ang nagdadala ng ating mga panalangin at sila rin po ang kapag tayo nanalangin, sila yung nagdadala ng ating panalangin pabalik sa langit at sila rin po ang nagdadala pababa ng ang kasagutan ng ating panalangin mula sa langit. Pero bakit napakabilis silang tumugon sa panalangin natin? Okay? Isipin natin within that span, minsan immediate nasasagot ang panalangin natin. Minsan naman it takes 5 years, 10 years, kahit sabihin natin 50 years, mabilis pa rin po yan dahil kumpara sa speed na kayang tatahakin na nandito sa daigdig na to. Kung sa pag-uusapan po natin speed of light, napakabilis po niyan. Ano? Alam natin na in just 1 second, umaabot po yan ng thousands of kilometers per second. Ganon kabilis. Kaya nga sa isang taon, in 1 light year, yung ganong kabilis na liwanag, maabot po ng liwanag, halimbawa papunta ng Jupiter, aabotin po ng may tinatawag po natin mga 2 light years. Ibig sabihin, sa loob po ng 2 taon na ganon kabilis yung iyong pag-travel papunta sa Jupiter, 2 taon ka pa makakarating. Isipin po natin, outside the universe, bago pa makarating sa ibang mga galaxies, na may mga galaxies pa po tayo sa kalawakan, aabutin na po tayo ng millions light years para po makarating sa mga karating na kalawakan. What's more, paano tayo makakalabas sa universe? Hindi lang billions or trillions of light years na magta-travel tayo. Ang buhay nga po ng tao ay nag-a-average lang ng 70. Mapalad na tayo, nakakaabot tayo ng 100 years. Kung magta-travel tayo at that speed, kailan pa tayo makakarating, makakalabas, tama, ng parais, ng universe. Kaya nga, God is never slow. At kahit na hindi po kasi natin nakikita, akala lang natin hindi kumikilos ang Diyos. Dahil akala natin hindi natin nararamdaman. Pero patuloy nga po kumikilos ang Diyos sa according alam po natin, according to the biblical genealogy. Ano ba yung genealogy? Yung mga salinlahi po ng mga tao mula sa panahon ni Adan hanggang sa kasalukuyan at the year 2025 ay ayon sa bilang na yun sa Biblia, ilang taon na po nakalipas? Nasa 6,270 years pa lamang po tayo. Isipin mo, kung yun po babasihan natin. Ibig sabihin, parang akala natin napakahaba na nun. Sa iba-iba kasi, sa scientific, sabi nila may mga million years sa mga animals, pero sa biblical genealogy, nasa 6,270 years pa po tayo hanggang sa henerasyon na ito, sa taon ito, hanggang doon magmula po sa panahon po ni Adan. Nang likhain sa Adan. Bakit nga po parang napakatagal sa atin, na napakahaba sa atin? Sa totoo lang po, ang 1,000 taon nito, ilang araw pa lang po ba ito sa harapan ng Diyos? Nasa 6 na mahigit pa lang po na araw sa harapan ng sa araw po ng Panginoon. Dahil sabi nga po sa 2 Peter 3:8-9, ang sabi po niya, one day to God is 1,000 years to men. So sa bilis ng mga pangyayari, sa bilis ng pagsagot sa atin ng Diyos sa panalangin natin, kahit abutin man niya ng 10 years, sa totoo lang po, napakabilis na po niyan. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa iyo. Pinibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi
at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kaya nga ang Diyos mahabagin. Kung maaari lamang ayaw niya na may mapahamak, pero sino po ba ang pumipili ng kanyang kasasadlakan o kanyang kapahamakan? Ang tao. Kung titignan po natin din, parang ganito po yan. Ano? Halimbawa po sa isang bagay na ito, merong isang langgam na nandito. Kahit na igalaw-galaw ko po ito, ng ganyang kabilis, hindi po nararamdaman ng langgam na gumagalaw ito. Tama po? Ang alam pa rin ng langgam, nakakapit lang siya at patuloy na lumalakad, andun pa rin po siya. Lumalakad lang din. Hindi niya ramdam yung pagkilos ng kanyang kinalalagyan na napakalaking bagay. Isipin po natin, sa liit nga po natin ito, na nandito po tayo sa lugar na ito na sa Aurora. Gaano po kalaki ang Pilipinas? Ano? Gaano po kalaki ang isang kontinente na ating kinatatayuan? Na sinasabi nga po ng mga eksperto, ang bawat kontinente, naghihiwa, taon-taon humihiwalay yan, gumagalaw yung lupa, centimeters by centimeters. So, bagamat maliit yung pagkilos o paggalaw, pero ibig sabihin, may paggalaw o may pagkilos na nagaganap. Tama po? Kapag tayo sasakay, okay, o kapag tayo lalakad, ano, at maglalakad tayo ng, sabi natin na 10 kilometers per hour, yung lakad natin. So, ramdam natin na tayo gumagalaw. Dahil nakikita natin yung mga point of reference natin na nababago, lumilipat. Ano po? Ngayon, kung yung kontinenteng ito hindi natin maramdaman, mas malaki pa po yung Earth. Ano? Dahil ang kontinente nakasakay sa globe o sa tinatawag na Earth. At alam po ba natin, kung sa speed yung sa speed natin, pag sumakay po tayo ng sasakyan, ng motor, patakbo tayo ng mga 40 to 60 kilometers per hour, ramdam na natin may malakas na hangin. Pag sumakay tayo sa kotse, tumatakbo pa tayo ng 200 kilometers to 400 kilometers, alam na natin talagang ramdam natin yung speed. Okay. Pero sa bahagi ng mas malaki, alam niyo po ba na ang malaking bagay nito, ng mas malalaking bagay, ay mas mabilis po ang pagkilos. Ang paglakad, maliit lang tayo, isang-isa. Pag lumalakad tayo, 10 kilometers o 25, pagtatakbo kang konti. So, ramdam natin, kasi maliit lang. Ngayon, pag papalaki ng papalaki, medyo less sinaramdaman mo. Pag nagmotor ka na, nakasakay ka na, okay, mararamdaman mo, pero hindi ka na ganon ka-effort makaramdam. Pag lumaki yung sasakyan mo, sa loob ng sasakyan, ang kotse mo, medyo oo, nakikita mo gumagalaw yung sasakyan, pero alam mo na less na yung nararamdaman mo pag nasasakyan ka na, may kalug-kalugan ka na gano'n, may lubak-lubak. So, less na yung na-experience mo ng paggalaw. Ganun po sa kontinente. Ang Earth po, gaano po ba kabilis umikot o mag-spin ang Earth? Inaabot po yan ng 1,600 kilometers per hour. So, ibig sabihin, 1,670 kilometros sa isang oras, napakabilis po niyan. Para kung hindi man namin nararamdaman, pero kung susukatin natin yung speed, napakabilis po niyan kumpara doon sa 400 kilometers per hour na sasakyan na nalulula na tayo. Pero sa loob dito, na habang sa tatayuan natin, naglalakad tayo, normal, hindi tayo nabubuwal. Tama? Pero napakabilis pala ng speed ng Earth. Ngayon po, ang universe po natin, ay gumagalaw din po yan, according to expert. Ang Milky Way universe, Milky Way galaxy, Ang galaxy po natin ay gumagalaw din po yan. Kaya ang Milky Way din po ay kumikilos po yan at the speed o estimated speed na 600 kilometers per second. So, napakabilis po niyan. Pero hindi natin nararamdaman. Ano? Ibig sabihin po, na mas malaki yung bagay na kumikilos, mas mabilis yung speed, pero hindi man natin nararamdaman, ay may pagkilos pala nagaganap.
God is greater than the universe. God is greater than the heavens of heavens. God is so great. Kaya, sinabi dito, yung 1,000 taon, isang araw lang po sa Kanya, ibig sabihin, napakabilis pong kumilos. Ang isang bagay na napakalaki, napakabilis kumilos. Ano? Kaya nga, hindi po natin pwedeng masabi na dahil hindi natin nararamdaman, wala tayong nararamdaman ngayon, ay hindi na kumikilos ang Diyos. His Word is still active. Kaya nga yung consequence ng pagsuway sa Kanya ngayon, hindi mo man maramdaman ngayon, later on, mayroong tinatawag na aftermath. O sa kakabaarin yung consequence niya ay saka mo pala mararamdaman. Hindi porke nanampalataya ka ngayon na hindi mo po agad mararanasan, kasi kung nagsimula ka manampalataya ngayon, in your next generation at sa pang susunod na panahon, saka mo pala naman yan unti-unting aanihin. Bagamat meron ka na rin mararanasan, pero yung patuloy at mas malaking pag-ani dahil sa iyong pananampalataya, saka mo pala din po naman yan mararanasan. Kasi nga, God is continuously at work. Hallelujah. Amen? Napakabuti po ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Kaya nga ang Diyos, ipinaparanas po niya yung Kanyang mabubuting pangako sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Sa lahat ng mga, sino ba ang mga umiibig sa Kanya? Sa lahat po ng mga sumasampalataya sa Kanyang salita. God is good to those who have faith. Ngayon, kung hindi mo nararanasan yung mga mabubuting pangako ng ating Diyos, isa lamang po ibig sabihin yan. Your inability to experience the goodness of God ay resulta lamang po ito ng kawalan ng pananampalataya. Dahil hindi po natin pwedeng paluguran ang Diyos kung walang pananampalataya. It is the result of unfaith. Kung bakit hindi natin nararanasan the goodness of God. Paano natin masasabi na God is good all the time? Kasi nga, kung talagang tayo may pananampalataya sa anumang sitwasyon, kaya natin magala sa Panginoon. Kaya nga walang masamang tinapay sa Kanyang mga anak. Dahil nauunawaan sa mga mananampalataya sa Panginoon Jesus, nauunawaan natin yung may time, merong panahon ng pagtitiis, meron nga po panahon ng kasaganaan. At sabi nga po ni Pablo, ay sa panahon na yon na kanya naabot na niya, natutunan ko na kung papaano managana, kung papaano maghirap, kung papaano magutom, kung paano magtiis. So sa lahat ng pagkakataon ito, na pag natutunan natin bilang mananampalataya, inaaral natin na ang lahat na ito matutunan natin, at sa lahat ng pagkakataon ito, in that situation, we can be at peace. We can be with joy with God. Patuloy tayo nagkakaroon ng kagalakan. At yun po yung pag-ibig ng Diyos sa mga mananampalataya. Kaya nga ang mga hindi mananampalataya, ano nang nagiging resulta? Hindi nila kayang magtiis. Hindi nila kayang talikdan ang mga mali. Yan po ang naging kaibahan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, hindi nila kayang tiisin na talikuran yung tawag ng laman. Yung tawag, yung desire of their flesh. Sa mga mananampalataya, ano po ba yung tinitiis natin? Hindi po tayo nagtitiis dahil sa sobrang hirap. Kundi tinitiis natin ang mga bagay dahil kailangan natin talikuran alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin talikuran yung mga pita ng laman natin. Ito yung bagay na kaya natin pagtiisan at pagtagumpayan. Ito yung kagalakan na binibigay sa atin ng Diyos. Dahil ang taong walang pananampalataya, hindi po niya kayang tiisin na ang tawag ng kanyang laman, kundi kapag tumawag ng kanyang laman, anong gagawin niya? Pakikinggan po niya ito. Sa atin, iniibig po ng Diyos, ang atin na pinapakinggan ay ang tinig na ng Diyos.
hindi na po ang tawag ng ating laman. Kaya nga, ang Espiritu ng Diyos ang ating pinapakinggan, the Holy Spirit. At ang salita ng Diyos nga po ay Espiritu, kaya ito rin po ating pinapakinggan. Amen? Ang pananampalataya nga po, lagi natin sinasabi na ito ay nagsisimula una sa lahat sa pakikinig. Okay? Sabi po niya, ang pananampalataya, kapag bago tayo magkaroon ng pananampalataya, kailangan po muna naman yan ihayag sa atin. Hindi naman po tayo nagkaroon agad ng pananampalataya na hindi naman po inihayag yan. Noong, sabi po nito sa Romans 10, chapter 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Kaya nga po, una sa lahat, ang dapat natin taglayin sa ating buhay, magkaroon muna tayo ng attitude. Mauna muna tayong makinig. Pero ugali kasi ng marami, gusto tumalak, agad na tumalak. Ano? Hindi pa man din nakakapagpaliwanag. Gusto siya lang pakinggan. Gusto siya lang ang dapat pakinggan. Ako ganito. Ganun na lang. Kumbaga, less o karamihan o konti lamang. Karamihan sa mga tao gusto yung side lang nila ang gusto mapakinggan eh. Ayaw nila pakinggan yung side ng iba. Kaya paano nila ngayon maiintindihan yung sitwasyon ng isa ring tao o yung bagay na dapat paano nila madidesisyonan yung magkakaroon ng pangunawa sa mga bagay-bagay na iisa lang naman, na ini-insist lang naman nila ay yung gusto lang nila o yung ayon lang sa kanila. Sa pananampalataya po natin, kung ganyan po tayo makikipag-rebat sa harapan ng Diyos, na hindi muna natin pakikinggan ang Kanyang salita at i-insist natin kung ano lang yung gusto nating pakinggan, kung ano lang yung gusto nating masunod, kung ano lang yung gusto natin, then hindi po natin maiintindihan ang kalooban po ng Diyos. Hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos. Dahil, una sa lahat, pinapangunahan muna. Pinapangunahan natin. Wala tayong time na makinig sa katotohanan. Bakit marami ang hindi makaunawa sa katotohanan? Meron na agad silang notions na ayaw muna nilang makinig kung ano na yung kanilang nakagisnan dahil ito na yung napakinggan sa maraming tao o sino-sino man, ay yun lang yung gusto nilang pinipili na pakinggan at pinili lang nila ito kung ano yung suitable sa kanila pakiramdam. Base sa mga narinig nila sa paligid, yun lang ang kailang pipiliin para sa buhay at para paniwalaan. Ang Diyos po natin, siya po ay hindi natin basta-basta maunawaan na hindi po tayo marunong makinig. Ano? Kaya nga, ang pakikinig po ay isa ring tanda ng pagpapakumbaba. How can you learn the other side na hindi ka magpapakumbaba? Na sa una pa lang ayaw mo pakinggan, that is pride na po yan eh. Pagmamalaki na po yan eh. Alam ko na ang lahat ng bagay, alam ko na ang sasabihin mo. Pride po yun eh. Wala ka na agad pagpapakumbaba yun, doon. Kaya nga po ang pagpapakumbaba ay hindi lang yung yuko ka sa harapan ng tao, hindi po yun. Ang pagpapakumbaba ay you learn how to listen to them at ganoon din tanggapin kung ano yung katuwiran ng Diyos. Tanggapin kung ano yung katotohanan, tanggapin kung ano yung tama. Yun po ang tunay na pagpapakumbaba. Kasi kapag tinanggap mo ang totoo, pag tinanggap mo ang tama at tinuwid mo yung mali sa'yo, then that is already the repentance. That is humility. Pagpapakumbaba na po yan. At alam po natin na sila na nagpapakumbaba, sila po ang tumatanggap ng pananampalataya. Sa buhay po ni Bartimeus, bagamat hindi man siya sikat, sa aklat po ng Mark chapter 10,
verse 46 hanggang 52. Sabi ito, dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Amen. Hanggang 52. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka. Pinapatawag ka ni Jesus. Sabi nila, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Amen. Kung pagbabasihan po natin, kung titinan po natin yung pananampalataya na ipinakita ni Bartimeo dito, siya ay bulag. Ibig sabihin, hindi ka po siya nakakita. Pero, nung marinig niya na dumarating si Jesus, anong sabi niya? Ano yung kanyang saloobin? Napakinggan niya kasi alam natin na baliktado. Kalat na si Jesus nga ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at nagpapagaling. Ngayon, nung marinig po niya na si Jesus ay dumarating, anong reaction niya? Nagpakumbaba agad siya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumatawag po siya, humihingi ng habag. Ang paghingi po ng habag sa Diyos ay pagpapakita po ng pagpapakumbaba. Ibig sabihin, yung kalagayan po kasi ni Bartimeo na isang bulag ay katulad po ng sangkatauhan na nasadlak na sa kadiliman. Ngayon, si Bartimeo, nung marinig niya na dumarating ang magandang balita, pinakinggan po niya ito at humingi ng habag na siya ay makakita muli at sa ganun nga, ipinagkaloob sa kanya. Tinawag siya o pinakinggan siya ng Panginoon Jesus dahil siya ay tunay nga nagpakumbaba at tumawag. Tinawag niya ang Panginoon Jesus. Gusto niyang makakita, ibig sabihin niya, gusto niyang makaalis sa kadiliman. Then, ano po binigay ng sinabi ng Panginoon Jesus? Ipinagkaloob po sa kanya ang kagalingan. At tandaan po natin, ano yung kanyang isa sa mga pagkilos na ginawa ni Bartimeo. Nang marinig po niya na pinapatawag siya ni Jesus, anong ginawa niya? Palukso. Una, tinapon po niya yung kanyang balaban. At palukso na lumapit sa Panginoon Jesus. Anong ibig sabihin nito? Yung pagtalikod niya, pagtanggal niya ng kanyang balaban at palukso tumayo. Ano po ba ibig sabihin ng balaban na meron tayo? Hindi ba ginagamit natin ang balaban to keep our body warm? Ibig sabihin to comfort our body. During that time, tinawag po siya ng Panginoon Jesus. Iniwan po niya that something that is comforting his body at pinakinggan ang Panginoon Jesus at nang pinagkaloob sa Panginoon Jesus ng Panginoon Jesus ang kagalingan sa kanya, ano pong ginawa niya? And 52, at sumunod siya kay Jesus. Hallelujah. This is also a sign of gratefulness. Nung pinagaling siya ng Panginoon Jesus, naging mapagpasalamat siya, sumunod po siya sa Panginoon Jesus mula noon. Kaya nga po ito, sino po ba yung mga kinakalugdan ng Diyos? Nagpapakumbaba. Pero ang mga tao po kasi, karamihan sa mga tao, bakit hindi po nila matanggap ang pananampalataya na kagaya nito? Kasi
sa tuwing magsasalita o maghahayag ng salita ng Diyos sa kanila, ang pinapairal po nila is yung sama ng loob ng tao dahil sa kinasadlakan nila sa buhay, at yun ang isinisisi nila sa Diyos. Sasabihin nila, kung totoong may Diyos, bakit ko nararanasan ng ito? Kung totoong may Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Ibig sabihin yun, lumalabas na meron talagang sila, kumakapit sila doon sa sama ng loob nila sa pangyayari sa kanilang buhay o sa kinasadlakan ng kanilang buhay, na wala na sila ibang masisi kundi ang Diyos na lamang. Kaya nga sa preaching din po kagabi, napakahalaga na tayo ay magpatawad, dahil sa una sa lahat, hindi po ang Diyos ang ating pinapatawad doon. Una sa lahat, ang pinapatawad po natin ay ang ating sarili. Na pinili yung ganong bagamat, oo, tinanggap sa mga ninuno, mali na rin ang mga ninuno natin, pero pinili pa rin natin sumunod sa kanila. So, tayo pa rin po yung may mali doon eh. Hindi lang po mali nung ating mga ninuno na nasadlak sa kasalanan, nasadlak sa kahirapan, pero sumunod din po kasi tayo. Bagamat, oo, pwede natin isisi dahil kasi kay Adan, sumuway siya. Dahil sa kanya, kaya ako nagkaganito. Pero, hindi nga po nagkulang magpaalala ang Diyos kahit nung unang panahon pa, kung talagang tayo ay gusto natin ng buhay na ganap at kasiyahan sa Kanya, ay binigay na nga po ang kautusan. Sa panahon pa lang po ni Moises. Kung tayo susunod sa pamantayan na yon, ay sabi nga po, ang Diyos din po ay mahahabag. O ba aakayin niya tayo sa buhay na matuwid? Sa buhay na mapagpala. Hindi po natin pwedeng isisi sa Diyos ang mga pagkukulang, naging pagkukulang natin sa buhay natin, dahil yan po ay nanggaling na magmula pa sa ating ninuno na siya nga po ang nauna na sumuway. Pinili po nila yan. At ganoon din sa atin, hindi po natin pwede isisi na tayo rin ang sariling kalooban para piliin na sumunod pa. Kaya hindi po natin pwede isisi ito sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay perpekto at perpekto rin po ang kanyang nilikha. Perpekto po ang kanyang paglikha sa mga anghel. Bilang mga anghel, nilikha niya, bilang mga anghel, sila po ay nalikhang perpekto na walang kamalian sa kanila. Kaya nga po ang mga anghel kapag nagkamali o sumuway sa utos ng Diyos, ay wala na po kapatawaran sa kanila because they were created perfectly. At sa pagkakataong ito po, ito po kasi yung naging pride ni Satanas. Nung siya ay dati pang anghel sa langit, anghel pa naman siya ngayon, nung nasa langit pa po siya, ay dahil siya po ay na-create the perfect, yung perfection po na yun, kasama po yung kanyang free will. Yung free will po nito, yung kanyang kalayaan sa na pumili, ito po yung isa sa perfection na binigay sa kanya. Pero ano po ginawa niya? Naging proud. Dahil perfecto ako, ang isipan, naging isipan po ni Diablo, dahil perfecto ako, bakit nga ba, ganito rin bakit hindi ko pwedeng piliin, gawin yung gusto ko? Malaya naman ako. So ganito po yung naging kaisipan ni Diablo. At yung kaisipang ito rin po patuloy na dumadaloy sa mga henerasyon ngayon hanggang ngayon. Ano bang isipan ng mga tao? Kung sasabihin nila, malaya naman ako kung talaga ang Diyos ay mahabagin, bakit hindi niya ako hayaan na piliin ang sariling gusto? Sa totoo lang po, hinahayaan naman talaga ng Diyos. Kung sasabihin ng tao na kung bakit kailangan ko pa na sumunod sa Kanya at na para lang makubaligtas, bakit pa niya ako binigyan o bakit pa niya ako itatapon sa impyerno pag hindi ako sumunod? Choice mo na nga po yan. Yung perfection na binigay po sa atin para may kalayaang pumili, ibinigay sa atin ng Diyos na hindi na nga po niya ito pakikialaman, pero kanyang inirekomenda. O ano ba inirekomenda sa Tagalog?
patuloy po niya na sinasabi sa atin kung ano yung dapat natin piliin upang maging ganap na perfect, na maging maganda yung ating kalagayan. Kasi choice na binigay po sa atin, malaya nga po talaga tayo, maging sa anghel, ay malaya rin po siya pumili to choose to stay in the life of God or to choose in the absence of God, piliin na manatili sa Diyos upang magtagal ng buhay o piliin sumuway sa Diyos at piliin ang kamatayan. So, malaya po ang bawat isa na pumili sa bagay na ito. Pero ang Diyos, sinasuggest lang niya na ito ang piliin mo para maging piliin mo ang buhay, sabi niya, upang ang buhay mo ay maging ganap at kasiyasiya. Kaya hindi po natin pwedeng isisi sa Kanya na sabihin, malaya naman ako, bakit mo pa ako paparusahan kapag ako'y sumuway sa iyo? Hindi nga yun eh. Malaya ka nga na pumili, pero yung consequence nga na pipiliin mo isang bagay na magpapahamak sa iyo, hindi rin naman po itinatago ng Diyos na mapapahamak ka. Malaya nga rin po, o hayagan din po ito na sinasabi ng Diyos na kapag yan ang pipiliin mo, mapapahamak ka. Kapag ito ang pipiliin mo, then magtataglay ka ng buhay na kasiyasiya. Pero, it's all up to you. Dahil nga choice mo yan, hawak mo ang kapalaran mo. But you will suffer. Pero ang Diyos po, hindi po niya babaliin ang kanyang prinsipyo. Ano po? Na dahil ang pinili mo na lumayo sa Kanya, hindi kanya pa, babaliwalain niya yung sinabi niya, yung salita niya, na ito ay patungo sa kapahamakan. Hindi po ganoon ng Diyos. Inahayag po niya ng malinaw kung paano na ikaw at ako ay hindi mapapahamak at kung ano rin ang mapapahamak sa atin. Now, people blame God. Ito yung pagkakataon na lagi isinisisi natin sa Diyos dahil sa maling pagpili natin, which is not supposed to be. Ang bagay na ito ay misuse. No? Kaya lang nagkaroon ng pagsuway dahil it's the misuse of our freedom of choice. Kaya napapahamak ang tao because we misuse. Mali ang paggamit natin sa ating karapatang pagpili na binigay ng Diyos. Si Luciel ang una na nag-misuse ng kanyang freedom of choice. Ano po? Dati siya, nasa langit, ang pangalan po niya, Anghel, Arkanghel po siya, dati ang pangalan ay Luciel. Ang ibig sabihin po ng L ay Spirit, or small God. Kaya nga ang pangalan ng tatlong Arkanghel, si Michael, Gabriel, at Luciel. Sila po ay mga small spirits, mga Arkanghel po sila. Ngayon, sa tatlong anghel po na yon, ay isa rin po ang nag-misuse ng kanyang freedom of choice. Kaya po siya binagsak, si Luciel po yon, noon na nasa langit po siya. Kaya binagsak po siya, ang tawag po sa kanya ay fallen angel, kaya naging Lucifer. Kasi ang fur, ibig sabihin po ng fur ay fall. Okay? Kaya Lucifer na fallen angel. Kaya pag sinabi po natin fallen angel, ano na po natin yan? Kaya nakakalungkot, yung nito lang din naman po nabuksan ang aking pag-iisip, na yung parang kinikilala ko na mga pangalan na Lucifer, akala ko magandang pangalan. Kahit sa mga games online, may mga pangalan nila Lucifer, sila pa yung mga NPC na nagbibigay ng task, ng quest, tapos i-worship. Lucifer, siya pala si Satanas. Okay? Kaya maging aware po tayo na ang mga anak natin, huwag na po natin pangalan ng ganitong pangalan na Lucifer. Yung iba, Jennifer, ibig sabihin, fallen Jenny. Alright. May ibahin natin. Kasi may ibig sabihin pala ang fur. Ano po? Buti na walang Jennifer dito. Hindi, Jenny. Diba meron nga kasing ganun? Pero spiritual po, may mga conflict po yan, spiritual. Amen? When God created, at ito po tayo sa
Sabi nga po, he became proud of his perfection that he thought, I have freedom of choice. Sa Isaiah 14:12-14, Isaiah 12:13-14. Ito po yung naging kaisipan ni Luciel kung bakit siya binagsak. Isaiah 14:12-14. How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Next. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. And then, sabi niya sa 14, I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Gusto niyang taglayin yung perfection ng pagiging isang Diyos. Gusto niyang maging kapantay ng Diyos, which is a foul. Ang isang creation ay hindi maaaring pantayan ang isang creator. Hindi niya pwedeng pantayan yung kanyang creator. Ito po yung naging pride, sobrang naging proud si Luciel na akala niya magagawa niya yung pagmayabang niya, akala niya kayang-kaya niya gawin yung bagay na yun sa kanyang sariling kaparaanan na hindi dumidepende sa kanyang creator. Ano po nangyari? Ibinagsak po siya. Bakit? Identify mo yung creator mo na nagbigay ng buhay sa iyo. Eh siya ang nakakaalam kung ano, kung saan nagmumula ang iyong buhay. Kung saan nagmumula, kung anong meron ka. Identify mo yung creator mo kung saan siya yung pinagmumula mo ng buhay o kakalabanin mo. E di ano mangyayari? Ikaw rin mismo mawawalan ka ng buhay. Para lang yan yung bukal na sinasalukan mo ng iyong inumin. Tapos ikaw rin ang sisira sa bukal na yun. Ano mangyayari sa iyo? Dudumihan mo, pupulit mo, ano mangyayari sa iyo? Mamamatay ka. Tama? Ganun po ang kalagayan naging kalagayan ni Satanas o ni Luciel, nung angel pa siya, ni Lucifer. Gusto niyang sirain, gusto niyang pantayan ang Diyos. Ano gusto niya? Humiwalay. Gusto niyang humiwalay doon sa pinagmumula ng buhay. Therefore, cut talaga ang buhay sa kanya. Ang Panginoon Jesus, okay? Jesus, though He is the Son of God, meron din po siyang free will. Pero, ipinakita niya, i-demonstrate niya sa atin kung paano gamitin ng tama yung free will na ibinigay. Anak siya ng Diyos. Pero, at meron siyang free will, may kalayaan din siya pumili. Kaya nga ano bang panalangin niya? Noong siya ay bago ipako sa krus, Ama, Father, if you are willing, take this cup away from me. Kung maaari lamang alisin mo ang kopang ito sa akin. Ngunit, sabi niya, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod. Kalooban mo ang masunod. So, Jesus demonstrated to us kung paano gamitin ng tama upang makapanatili tayo sa buhay o sa pinagmumula ng buhay. And God demonstrated that to mankind. Una sa lahat, dinemonstrate niya sa anghel. Pangalawa, dinemonstrate po niya ito maging sa mga tao. Kasi, bakit? Kasi, kung sasabihin naman tayo, pagkukumparahin naman natin, tao at anghel, medyo, kumbaga, kung usapan lang, free will lang naman ang paggamit, yung pagpili, medyo lugi yata tayo. Kasi tao, meron tayong flesh na na-inflict. Ang anghel, wala naman siyang flesh. Pinili lang niya na desisyon na ginusto lang niya yun na out of nothing. Na parang humiwalay sa Diyos. Tayo, meron tayong conflict. Kaya minsan yung isipan natin, gusto natin na piliin kung ano yung mabibigay ng comfort sa flesh. Okay? So parang lugi tayo kasi meron tayong napapasakitan katawan. Pero tandaan po natin,
Even Jesus Christ, He demonstrated fully na kahit ang kanyang flesh, idininayin po niya yung desire of His flesh para lamang po masunod ang kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya nga, He was led into the cross. Na doon sa krus na ito, ano mo ibig sabihin ito? Hindi lang po basta-basta yung pangyayari doon na nagbubulang siya ng dugo. Marami rin po siyang i-deny. Ano? Sa krus na yon, there's a lot of denial. Una sa lahat, sa krus na yon, He is the Son of God, but He denied His pride as the Son of God. Na ikaw, ipako sa krus na sobrang kahiya-hiya. Sobrang mocked. Minamak ka ng mga tao, dinuduraan ka, nilalait ka. Ikaw na anak ng Diyos, tayo, masaling lang yung pride natin ng kaunti. Galit na tayo, nag-hysterical tayo, nanduduro tayo, di ba? Nagmumura pa. But Jesus, kahit na anak po siya ng kataas-taasan, He denied His pride. And not only that, the desire of His flesh na nandun, masakit yung kanyang katawan, nagdurugo doon sa cross na yun, na kumaari lamang, during that time, sa totoo lang, the last temptation of the devil to Jesus, ano ba? Deny o save the flesh. Bakit? Anong sabi po niya? Matthew 27:40. Remember this. Kaninong word ito? Matthew 27:40. Okay? Yung temptation pa rin po dito. Bagamat tao yung mga nagsambit, pero it's the word of the devil. Sabi po nila, Matthew, sinabi nila, di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Diba? Paano ba tinend si Jesus? If you are the Son of God. Diba? If you are the Son of God, gawin mong tinapay ang mabato ito. If you are the Son of God, magpatihulog ka. Kaninong word ito? If you are the Son of God, come down on the cross. Iligtas mo ang iyong sarili. Save your flesh. Kanino ba yung kanyang kaisipan? Hindi ba kaisipan ng diablo? Ito po yung mga denials, dinenay ng ating Panginoon Jesus, even the flesh. Masunod lang po ang kalooban ng Diyos. On the cross, Jesus chose to deny His pride as the Son of God. He denied His fleshly desire. And on the cross, He showed His deep love. Okay? At hindi lang basta pag-deny, maging sa cross, ipinakita ng Panginoon Jesus yung kanyang malalim na pag-ibig kanino. Una sa lahat, hindi muna sa iyo. Una sa lahat, ang kanyang malalim na pag-ibig sa Diyos Ama. Bakit? Kasi kalooban muna ng Diyos ang kanyang inuna. Hindi ang kanyang kalooban. He gave His life para lang mapanuguran ng Diyos, masunod ang kalooban ng Diyos. At yung kalooban ng Diyos na yun, nadamay lang din tayo na inibig na. Para sa ginawa niya. Kaya nga, salvation is a grace. Kagandahan ng loob lamang po din ng Panginoon Jesus na tayo ay naisama sa pag-ibig ng Diyos sa lahat po ng tatanggap sa Kanya. We have freedom. And God allows us to choose life or death. Ito po yung ating pagpipilian. Susunod ba tayo sa tawag na ating laman o susunod tayo sa ating espiritu? Ano ba ang panawagan sa atin ng ating Panginoon Jesus? Sa Matthew 16:24, okay, kaya nga tayo tinatawag ng ating Panginoon Jesus. In Matthew 16:24, kung nais din po natin natanggapin o sampalatayanan yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus, ano po ang dapat natin gawin? We must follow Him. And sabi po niya, then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up the cross and follow me. So,
All we have to do is follow Jesus Christ on the cross. Hindi na yung literal na magpapapako tayo sa cross. Pero, yung sinasabi niya na pagpapapako po natin sa cross is denial of our fleshly desire. Follow me, sabi po niya. Dahil ano ba ibig sabihin nun? Na kung dinideny natin ang tawag ng laman, then we are crucifying our flesh. Sabi nga po sa Galatians 5:24, last verse. In Galatians 5:24, last verse, sabi nga, whenever we deny the sinful desire of our flesh, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with his passions and desires. Ano ba yung mga passions na yun? Balik nga po tayo sa aklat ng Galatians. Ano po ba yung mga sinful desires na yan sinasabi? Sexual immorality. Okay? The acts of sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery. Ano ba debauchery? Labis-labis na pagsasaya. Okay? Kaya kasalanan po ang labis-labis na pagsasaya. Next, idolatry, pagsamba-samba sa Diyosan. Witchcraft. Tapos sayang yung maniwala sa witchcraft. Kasi sinasabi, meron talagang witchcraft. Kaya ang pagkukulang, ang pagtatawas, pagiging medium sa mga namatay, pakipag-usap sa mga namatay, yan po ay kasalanan. Parte ng witchcraft po yan. Hatred. Ano ba? Yung lagi tayong galit o kinamumuhian natin, yung ayaw pagpatawad. Ayan is sinful desire. Discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions. Ayun pag-factions, yung pag-grupo-grupo, pag-aaway-away. So, ito po mga sinful desire of the flesh. Ano pa? Pagkakainggit, okay? Paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad ito. Okay? Envy, drunkenness, orgies, kalayawan. Kaya nga, laki sa layaw. Orgies, yung mga party-party. Sobrang party-party, orgies. Kaya organizing. Okay? Kaya pagpa-party, sobrang, ano po yun? Sinful desire po yun, ng flesh. Kaya bakit hindi tayo nagpa-party? Ano? It's a desire of the flesh. Okay? So, ano po ang gagawin natin? Kaya nga yung ating tema, Father, lead me to the cross. Just like Jesus Christ, kung katulad ng Panginoon Jesus, kung paano siya ay idinako doon sa krus to deny everything the flesh has. Humingi rin po tayo sa Diyos ng kalakasan na gawin natin ang bagay ito nang maipako natin. Ano ba yung lead me to the cross? Na ipako natin, crucify the sinful desire of our flesh. Okay? Hindi po ito yung lead me to the cross na nandun na porque doon yung cross ang luluhuran mo. Hindi po ibig sabihin nun. Ibig sabihin, yung lead me to the cross na ito, maintindihan po natin na our flesh, ang katawan po natin, yung sinful desire na ating laman ay maipako, ibig sabihin, mamatay. Patayin natin doon sa cross, kasama ng Panginoon Jesus na naipako sa cross. Patayin na natin the sinful desire of our flesh. Kaya nga, lead me to the cross. Hallelujah? Father, lead me to the cross. Tulungan mo ako na ang mga masasamang pita ng aking laman ay mamatay na kasama ng Panginoon Jesus doon sa krus. Ito po yung ating panawagan sa pananampalataya natin ito. Hallelujah? And at patuloy po tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa Espiritu. Pagkat ang Espiritu po ang tunay na buhay. The flesh, bagamat sinabi ko nga po nung nakarang preaching ko, mahalaga ang katawang lupa natin to use as a tool bilang kagamitan paglingkuran ng Diyos. Pero, ibig sabihin ito, hindi po natin pakikinggan yung fleshly desire of the flesh. Amen? The worldly desire of the flesh. Hallelujah? While using our body to serve God, there is also a struggle against our fleshly desire. And that
yan po dapat yung ating maipako na sa krus o patayin natin. Upang sa ganun, yung paglilingkod po natin sa Diyos, gamit ang katawang lupang ito, ay maging spiritual talaga ang paglilingkod sa Kanya. Amen? So tayo po sama-sama manalangin. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa inihayag po niyang kaalaman sa atin, sa bawat isa, kagandali sa mga salita niya, pagpapaalala niya. Let us thank God sa pag-aakay niya sa atin, patuloy sa katotohanan, at pagbibigay niya sa atin ng kalakasan sa Espiritu upang pagtagumpayan ang mga bagay o mga bighati sa mundo ito, anuman ang sitwasyon. Let us all shout the name Jesus 3 times and let us pray. Jesus! 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 Ama namin Diyos na mapangilihan sila. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga salita na inihayag mo sa amin sa araw ito. Salamat na muli mong pinapaalala sa amin at patuloy mong pinapaliwanag sa amin ang mga katotohanan ito para sa aming Espiritu, na kami nga po ay tunay na makaabot sa pamatayan ng iyong kabanalan at mamuhay ayon sa ninanais mo, ayon sa kalooban mo, at katulad nga po na aming Panginoon Jesus, kami rin ang makasunod sa Kanya, upang ikaw rin, Ama, ay mapalungguhan ka namin at taglayin din namin ang buhay na espiritual, buhay na walang hanggan, gaya nga rin po ng pagbibigay mo ng kalwatian sa Panginoon Jesus, ay taglayin din namin ang kalwatian yun dahil sa pagsunod sa Kanya. Tulungan mo ng bagay sa amin, taglayin ang kalakasan, upang sa ganun mapagtagumpayan namin ang pita na aming laman, at patuloy po kami mabubuhay ayon sa kabanalan. Loobin mo na ang bawat sa amin na tunay nga po maging masigasig sa pag-aaral na iyong salita, sa patuloy ng pakikinig sa Espiritu, pag-unawa kung ano ang dapat namin tangkilikin, tanggapin, na makita namin ang lubusan at nang maliwanag kung ano nga po yung pamantayan mo, kung ano yung tamang daan sa pananampalataya na iyong kinalulugdan. Salamat Ama, salamat din po sa mga salita o inspirasyon na pinagkaloob mo sa likod nito, na patuloy ko nga po kinikilala na tayo sa iyo lamang kalwatian at hindi ang aking sariling karangalan ang aking ninanais, kundi ikaw ay patuloy maitaas sa buhay na ito. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.